Marshall Peak, Kabanata 126. Kapigatian. Sa oras na ito, medyo naging mabilis ang paghinga ng 5 tao. Sinabi ni Lan Chuday. Tingnan natin ang paligid para makita kung may panganib. Kalmado si Lan Chuday. Alam niyang hindi ordinaryong lugar ang lugar na ito. Sa sobrang dami ng kayamanan na nakalagay dito, baka isa itong bitag. Mabilis na naghiwa-hiwalay ang 5 tao at tiningnan ang paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, muli silang nagtipon ngunit wala silang nakita. Hindi pa rin mapakali si Lan Chuday. Maingat siyang naglabas ng ilang palad para tumama sa tumpok ng Yang Inflammation Stones at Yin Primordial Stones. Wala siyang nakitang kakaiba. Tumanggo siya at sinabing, walang panganib. Nagkatinginan ng 5 tao at mabilis na humakbang para kunin ang tumpok ng Yang Inflammation Stones at Yin Primordial Stones. Ang iba ay nakapulot ng parehong uri ng mga bato. Gayunpaman, iba si Yang Kai. Kinuha lang niya ang Yang Inflammation Stones. Pinulot ang mga bato, biglang natawa si Lan Chuday sa sarili. Itinuwid niya ang kanyang likod at may pag-aatubili na tumingin sa bato sa kanyang kamay. Bumuntong hininga siya at itinapon iyon. Senior Ate Lan, anong meron? Tanong ni Niyayong na may pagdududa. Huwag mo silang kunin. Mahinang sinabi ni Lan Chuday. Kung magdadala tayo ng isang malaking bag ng mga bato, hindi lamang nito uubusin ang ating lakas, ngunit magiging pabigat din ito kung makatagpo tayo ng panganib. Nang marinig ito, sa wakas ay natauhan ng iba. Masyado silang nasa sabik na makakita ng napakaraming kayamanan ngayon at nakalimutan na nila ito. Tumingin si Lan Chuday sa lahat at nagpatuloy. Bukod dito, nakakita kami ng isang tumpok ng mga bato pagdating namin dito. Kung tama ang hula ko, ang mga batong ito ang pinakamababang halaga sa lugar na ito. Sa madaling salita, ito ay maliliit na kita lamang. Ang tunay na kayamanan ay naghihintay pa rin sa atin. Tama si Ate Lan. Pumayag naman si Niyayong. Bahagyang tumanggo rin si Zuoan. Tiningnan ni Du Yishuang ang mga bato sa kanyang mga kamay at atubiling itinapon ang mga ito. Tanging si Yang Kai lang ang namumulot pa rin ng mga bato na parang hindi niya narinig ang mga salita ni Lan Chuday. Hindi napigilan ni Lan Chuday na sumimangot. Nako, hindi pa huli ang lahat para itapon ang mga ito kapag nakatagpo tayo ng panganib. Paliwanag ni Yang Kai habang pinupulot ang mga bato. Bahala ka, hindi siya pinigilan ni Lan Chuday at mahinang sinabi. Ngunit hindi kami magtatagal dahil sa iyo. Kapag sapat na ang nakuha mo, humabol ka. Huwag kang masyadong gaaman. Sige, mauna na kayo. Tumanggo si Yang Kai. Hindi na nagdalawang isip si Lan Chuday. Tinapakan niya ang tumpok ng mga bato at naglakad pasulong. Tiningnan ni Zuoan si Yang Kai nang may paghamak. Mas diretso pa si Niyayong. Gumura siya. Isa ka lang dukha na hindi pa nakikita ang mundo. Maya-maya, maliligaw ka pa rin. Sayang ang oras at pagsisikap. Hihintayin kita. Sabi ni Du Yishuang. Hindi na kailangan, mauna ka na. Sabi ni Yang Kai habang hinuhubad ang kanyang kamiseta. Tila kukunin na niya ang lahat. Nakita ang kanyang pagpupumilit. Hindi iginiit ni Du Yishuang. Tumanggo siya at naabutan ng iba. Matapos makumpirma na walang tao sa paligid, hindi na masyadong nakalaan si Yang Kai, at ang True Yang Secret Art ay nagsimulang umikot ng ligaw. Habang mabilis na sumisipsip ng enerhiya mula sa Yang Inflammation Stone, isinilid niya ito sa isang bag na gawa sa mga damit. Hindi nagtagal. May 20 patak pa ng Yang liquid sa dantian, at puno rin ang kanyang bag. Ito ay dapat sapat na. Bagamat marami pa ring bright Yang Stones dito, ayaw ni Yang Kai na kolektahin silang lahat. Hindi naman kasi siya masyadong matako. Hindi mali ang sinabi ni Lan Chuday. Ang pile na ito ng Bright Yang Stones ay marahil ang pinakamaliit na bagay dito. Natural, hindi siya maaaring mag-aksaya ng masyadong maraming oras sa kanila. Pagkatapos ng oras ng incense stick, sa wakas ay naabutan ni Yang Kai ang 4 na tao. Sa panahong ito, naabsorb ni Yang Kai ang enerhiya mula sa ilang Yang Inflammation Stones. Pagkatapos makipagkita sa kanila, maliban kay Du Yishuang, ang 3 pang iba ay tumingin kay Yang Kai na may medyo hindi magandang ekspresyon. Sa mga tuntunin ng lakas, si Yang Kai ang pinakamahina sa grupo. Wala pa siya sa Chi Transforming Stage. Hindi nakapagtataka na mababa ang tingin sa kanya ng iba. Kung hindi dahil sa iisang sekta siya, hindi sana isinama ni Lan Chuday at Niyayong si Yang Kai. Mukhang napakalaki nitong tumpok ng mga bato. Hindi pa rin tayo nakakaalis dito. Kumunat ang noo ni Lan Chuday. Suriin natin itong muli. Kung hindi pa rin tayo makalabas, hahanap tayo ng mapagpahingahan. Sige. Nakinig ang lahat sa mga tagubilin ni Lan Chuday. Naturally, sa sandaling ito, hindi sila magpapatalo. 2 oras na ang lumipas. Sino ang mamumuno ngayon? Ang pares ng magagandang mata ni Lan Chuday ay dumaan sa 4 na tao. Sa huli, hindi nila alam kung ano ang mga panganib, ngunit kahit na ano, ang taong nasa harapan ay walang alinlangan sa pinakamasamang sitwasyon. Kaya naman nagmungkahi siya ng ibang tao na mamuna sa bawat 2 oras. Sinabi ni Niyayong, may mga disipulo mula sa lahat ng 3 sekta dito. Nagpadala na ng tao ang High Heaven Pavilion. Susunod, ang Blood Group o Stormhouse ang mangganguna. Pagkasabi nito, sinulyapan niya sina Zuoan at Du Yishuang. Sumimangot si Zuoan, ngunit bago pa siya makapagsalita, tumalon si Du Yishuang at bamulong. Hayaan mo akong gawin ito. Bahagyang bamantong hininga si Yang Kai.
Bagamat silang lima ay pansamantalang bumuo ng isang maliit na koponan, si Du Yishuang lamang ang hindi nagpakana. Ang iba pang apat, kabilang si Yang Kai, ay may sariling mga plano. Ang pangkat na ito ay hindi nagkakaisa. Kung sila ay nakatagpo ng labis na panganib, sila ay agad na babagsak. Makalipas ang halos isang oras na paglalakad, biglang bumungad sa kanila ang isang malaking open space. Simula nang pumasok sila hanggang ngayon, napapaligiran na sila ng maraming halijing bato. Ngayon na sa wakas ay nakakita sila ng isang lugar na medyo naiiba, natural na sila ay labis na nasa sabik. Sa pamumuno ni Du Yishuang, ang limang tao ay mabilis na lumapit sa mga halijing bato. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa kinalalagyan ng open space. Ang lugar na ito ay isang halijing bato pa rin, ngunit sa ilang kadahilanan, ito ay naiiba sa ibang mga lugar. Sa bukas na espasyong ito, maraming parang buhay na mga eskultura ng bato. Ang lahat ng mga ito ay mga eskultura ng bato na may mga hugis ng tao. Ang mga eskulturang bato na ito ay halos kasing taas ng isang tunay na tao. Ang iba sa kanila ay nakahubad, habang ang iba ay may hawak na armas. Iba't iba rin at kakaiba ang mga armas. Pagkatapos ng isang magaspang na bilang, hindi bababa sa 100 ng mga eskulturang bato na ito, lahat ng mga ito ay may iba't ibang hugis. Ang lima sa kanila ay hindi nang ahas na sumugod. Sina Lan Chuday at Niyayong ay sinisiyasat ang lugar at nalaman na walang panganib. Pagkatapos, pinangunahan sila ni Du Yishuang sa grupo ng mga sculpture na bato. Sa walang dahilan, nakaramdam si Yang Kai ng pagkabalisa sa kanyang puso. Ang pakiramdam na ito ay napakabigla, ngunit ito ay totoo. Hindi napigilan ng puso ni Yang Kai na tumibok ng mas mabilis. Ibinaling niya ang kanyang ulo para tingnan ng ibang tao. Normal lang ang mga ekspresyon nila. Ang lahat ay namangha sa parang buhay na mga eskultura ng bato. Pagtingin sa paligid, biglang nakakita si Yang Kai ng madilim na pulang kulay sa likod ng isang sculpture na bato. Isang mahinang amoy ng dugo ang lumutang sa hangin. Sa tabi ng madilim na pulang kulay, may isang piraso ng tela. Dapat ito ay damit ng isang tao. Panganib. Huli na para magpaliwanag. Nagmamadaling umungol si Yang Kai. Kasabay nito, nagsimulang gumalaw ang daan-daang mga eskultura ng bato sa paligid. Ang iba pang apat na tao ay natakot sa kanilang mga talino. Mabilis na nag-react sina Lan Chuday, Niyayong, at Zuoan at tumalikod ng hindi lumilingon. Sa kabaligtaran, si Du Yishuang, na nangunguna sa daan, ay natigilan. Natigilan siya nito at pinalampas niya ang magandang pagkakataong umatras. Ang dalawang sculpture na bato sa tabi niya ay nagtaas ng kanilang mga kamao at mabangis na durog patungo sa kanya. Ang lakas ng pag-atake ng mga eskulturang bato na ito ay napakalakas. Ang kanilang mga kamao ay kasing laki ng palayok. Kung siya ay tamaan ng isa sa kanila, ito ay magiging lubhang hindi komportable. Naramdaman ni Du Yishuang na may mali. Ang kanyang Yuan Qi ay biglang naging marahas. Ang orihinal na tahimik at mabait na batang babae ay nagsilang ng isang uri ng nakakabaliw na aura. Ito ang tanda ng Qi transformation stage. Sa puntong ito, ang Yuan Qi sa katawan ay lubhang hindi matatag. Karaniwan, hindi ito makikita. Gayunpaman, kapag sumiklab ang labanan, magiging marahas ang Yuan Qi. Lalo na kapag galit, ang marahas na Yuan Qi ay madaling makaapekto sa ugali ng isang tao. Kung hindi ito makokontrol ng mabuti, mawawala ang sarili sa nakakabaliw na kapangyarihang ito. Gayunpaman, kahit na ang Yuan Qi ni Du Yishuang ay marahas, ang kanyang mga mata ay kalmado. Halatang napakagaling niyang magkontrol ng lakas niya. Tumalikod siya at hinampas ang maliit niyang palad patungo sa stone sculpture sa kaliwa. Kasabay nito, mabilis siyang umatras upang maiwasan ang pag-atake ng isa pang eskulturang bato. Gayunpaman, nawalan siya ng pinakamagandang pagkakataon. Napakabilis ng pag-atake ng pangalawang sculpture ng bato at malapit nang mahulog sa kanyang balingkinitang balikat. Habang siya ay nagpapanik, ilang piraso ng nagninangas na pulang yang inflammation stones ang lumipad patungo sa kanya na parang mga bulalakaw. Sa sobrang lakas, natama nila ang kamao ng pangalawang eskultura ng bato. Hindi man nila napigilan ang pag-atake ng ikalawang estatwa ng bato, bahagyang naiiwas nila ang kamao nito. Ang kamao ay dumaan sa damit ni Du Yishuang at tumama sa hangin, na nagligtas sa kanya mula sa malubhang pinsala. Pumunta ka, ang boses ni Yang Kai ay nanggaling sa likuran. Kaagad, naramdaman ni Du Yishuang na gamaan ang kanyang katawan. Parang may humawak sa kwelyo niya at hinayla siya pabalik. Kasabay nito, isang kamay ang nagunat mula sa kanyang likuran at hamarang sa pag-atake ng unang batong eskultura. Sa mahinang tunog, parehong pinalipad sina Yang Kai at Du Yishuang. Bumagsak sila sa lupa at mabilis na tumakbo palayo ng hindi lumilingon. Sa likod nila, may naririnig na ingay. Parang libu-libong kabayo ang tumatakbo. Mabilis na napalingon ang limang tao at lumingon. Hindi nila maiwasang makaramdam ng lamig sa kanilang mga puso. Mahigit 100 batong eskultura ang humahabol sa kanila. Kasing bilis ng hangin ang bawat isa sa kanila. Ang mga mabibigat na eskultura ng bato ay tumuntong sa lupa, na naging sanhi ng panginginig ng lupa. Huwag kang lumingon. Mabilis na tumakbo sa paligid ng mga halijing bato. Sigaw ni Lan Chuday. Ang iilan sa kanila ay naunawaan ng palihim, at nagmamadaling nagpabalik-balik sa pagitan ng mga halijing bato na parang mga paru-paro. Pagkaraan ng ilang sandali, inalis nila ang karamihan sa mga eskultura ng bato. Pagkaraan ng ilang sandali, marami pa ang naiwan.
Tanging ang dalawang batong eskultura lamang na umatake kay Du Yishuang ang humahabol pa rin kina Yang Kai at Du Yishuang na parang mga balang. Mukhang wala silang balak tumigil. Yang Kai, bastard ka. Huwag mo silang pangunahan sa akin. Sigaw ni Niyayong habang sumusugod. Lumubog ang mukha ni Yang Kai. Hindi niya pinansin si Niyayong. Bahagyang tumalon si Lan Chuday sa ibabaw ng isang halijing bato. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nakita niyang walang mga sculpture na bato na humahabol sa kanila. Tinitigan niya ang dalawang sculpture na bato sa likod ni Yang Kai at Du Yishuang. Kumikislap ang kanyang magagandang mata. Medyo nag-aalangan ang ekspresyon niya. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya siya at sumigaw sa mga tao sa ibaba. Huwag kang tumakbo. Dalawa lang sila. Babaliin natin. Ang grupo ay umiikot sa isang lugar. Nang marinig nila ang mga salita ni Lan Chuday, nagulat sila. Ngayon lang, nagawang labanan ni Yang Kai at Du Yishuang ang kanilang mga pag-atake. Ipinapakita nito na hindi masyadong mataas ang kanilang lakas. Puno ng kumpiyansa ang tono ni Lan Chuday. Buong pagmamalaki niyang utos. Zuoan, hawakan mo ang isa sa kanila. Sasalakayin nating apat ang isa pa. Kumunat ang noo ni Zuoan ngunit walang sinabi. Mabilis siyang lumingon. Sinabayan ng isang dagandong, ang kanyang malaking kamao ay umahan kay Yuan Chi. Dinurog niya ito patungo sa isa sa mga sculpture na bato. Hinahabol ng eskulturang bato na ito sina Yang Kai at Du Yishuang. Natigilan ito sa suntok ni Zuoan. Ang mga pira-pirasong bato ay lumipad kung saan-saan at ang eskultura ay sumuray-suray. Martial Peak, Kabanata 127. Ano ang nasa loob ng mga rebeltong bato? Talagang hindi mataas ang kanyang lakas. Biglang kumalma ang ekspresyon ni Zuoan nang mag-isa niyang hinaranggan ng isa sa mga sculpture na bato sa pwesto nito. Pinangunahan ni Yang Kai at Du Yishuang ang isa pang sculpture na bato at tumakbo ng 100 talampakan ang layo. Nagkatinginan sila at nagmamadaling huminto para harapin ang stone sculpture. Hindi alam ni Du Yishuang kung anong uri ng martial arts ang ginamit niya, ngunit ang kanyang mga palad ay kumikinang na may gintong liwanag. Nataman niya ang sculpture na bato, na naging sanhi ng pagsuray-suray. Tila, ang eskultura ng bato ay hindi nakakaramdam ng sakit. Kahit na nasa mahirap na sitwasyon, mahigpit pa rin itong lumaban. Mabilis na tumalon si Du Yishuang, at sinamantala ni Yang Kai ang pagkakataong umatake. Sumipol ang kanyang mga palad nang muli niyang binigyan ng eskultura ng bato ng ilang maliliit na pinsala. Sa oras na ito, dumating din sina Lan Chuday at Niyayong. Hindi kumibo ang una at sumama sa laban. Pinandilatan ni Niyayong si Yang Kai na parang sinisisi siya sa pangunguna sa stone sculpture para habulin siya. Kailangang aminin ng isa na si Lan Chuday ay may ilang mga kasanayan sa pagmamasid. Nagawa niyang husgahan ang lakas ng sculpture na bato sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga pag-atake ni Yang Kai at Du Yishuang. Napakalakas ng atake ng eskulturang bato. Kung tutusin, gawa sa bato ang katawan nito. Ang suntok nito ay may lakas na ilang libong kilo. Gayunpaman, hindi nito nakayanan ang isang pambubugbog. Bukod dito, napakabagal ng reaksyon nito. Bagamat ito ay medyo mabilis, hindi ito maaaring magdulot ng banta sa sinumang naroroon. Sa ilalim ng pagkubkob, ang katawan ng eskultura ng bato ay nag-crack at naging punit-punit. Nang makita na ang tagumpay ay nasa paningin, ang pag-atake ng apat na tao ay naging mas mabangis at mas mabangis. Hindi nagtagal, ang eskulturang bato na ito ay talagang pinukpok sa mga durog na bato. Wala sa apat na tao ang nasugatan. Gayunpaman, ang pagkonsumo ng Yuan Chi ay medyo malaki. Mabilis na humakbang pasulong si Lan Chuday at hinanap ang sculpture na bato. Gayunpaman, wala siyang mahanap. Hindi niya maiwasang sumimangot at bamulong. Kakaiba. Sa kanyang opinyon, tiyak na may misteryo sa likod kung bakit maaaring gumalaw ang walang buhay na mga eskulturang bato. Gayunpaman, wala siyang mahanap na kahit ano, na medyo ikinadismayan niya. Punta tayo sa pwesto ni Zuoan. Hindi nagpahuli si Lan Chuday. Inakay niya ang iba pabalik sa orihinal na landas. Sa kabilang panig, si Zuoan ay umiikot sa stone sculpture. Sa simula, inawi ito ni Zuoan ng ilang beses. Nalaman niyang hindi siya ang kalaban nito sa lakas. Nabali ang kanyang mga kamao at natutong maging masunurin. Hiniling lamang sa kanya ni Lan Chuday na pigilan ang kaaway, hindi patayin sila. Nang hindi mapakali si Zuoan, lumitaw si Lan Chuday at ang iba pa. Nang walang ingay, lahat sila ay sumugod patungo sa rebeltong bato. Sa kanyang nakaraang karanasan, mas madali para sa kanya na makitungo sa mga eskultura ng bato. Hindi banggitin, mayroon siyang Zuoan bilang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Wala pang 10 minuto, nabasag na naman ang eskultura ng bato. Hingal na hingal silang 5. Bagamat ang labanang ito ay hindi nagbabanta sa buhay, naubos nito ang kanilang lakas. Yang Kai, anong ibig mong sabihin? Pinandilatan ni Niyayong si Yang Kai. Huwag mong isipin na hindi ako maglalakas loob na mag-move on sa'yo dahil lang sa iisang sekta tayo. Ano? Tiningnan siya ni Yang Kai nang walang pakialam. Bakit mo pinangunahan ang dalawang batong eskultura na iyon para habulin ako? Ganoon ba? Ang mga mata ni Yang Kai ay kumislap, bakas ng pagkainip ang makikita sa kanyang kalmadong mukha. Ngayon pa lang ay tumakas na lang siya. Bakit siya mag-aalaga sa iba? Huwag kang maingay. Pinasadahan ni Lan Chuday ang isang senior sister at pinandilatan silang dalawa. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa mga durog na bato upang mag-imbestiga. Remember this.
Kung gagamit ka ulit ng ganyang underhanded means, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Malamig ang ekspresyon ni Nieyong. Hoy! Biglang sumigaw si Lan Chuday sa gulat. Pagkatapos ay hinabot niya at kinalikot ang mga durog na bato. Dinampot niya ang isang maliit na lalaking bato na kasing laki ng kamao ng isang sanggol. Ang kanyang nagulat na boses ay nakakuha ng atensyon ng lahat, at mabilis nilang ibinaling ang kanilang mga ulo upang tingnan ang kanyang kamay. Ang maliit na taong bato ay hindi malaki, ngunit hindi nila alam kung saang material ito inukit. Ito ay napakalinaw at mukhang kasing ganda ng isang piraso ng jade. Sa loob ng maliit na taong bato, may mga pulang linya na nagsalubong at nag-shuttle pabalik-balik. Sa isang magaspang na bilang, mayroong higit sa 30 pulang linya. Ito ay namangha si Zuan. Walang kurap niyang tinitigan ang maliit na taong bato. Dumating din sina Yang Kai at Du Yishuang. Nag-form silang 5 ng bilog. Puno ng pagdududa ang mga mata ng lahat. Anong klaseng jade itong maliit na taong bato? Excited na tanong ni Nieyong. Mukhang hindi naman. Umiling si Lan Chuday. Kahit na hindi niya alam ang material ng taong bato, wala siyang naramdaman na enerhiya mula sa maliit na taong bato. Gayunpaman, mayroong ilang mahiwagang pulang linya na tila umiikot sa pag-ilog na paraan. Ano sa tingin mo? Tumingin si Lan Chuday sa iba. Maaari ba nating gamitin ang bagay na ito para kontrolin ang mga sculpture na bato? Biglang naisip ni Zuoan ang isang posibilidad. Nagliwanag ang mga mata ng lahat, ngunit agad itong itinanggi ni Lan Chuday. Hindi dapat. Sa dalawang sculpture na bato kanina, isa sa kanila ay walang maliit na stone man. Kahit na gaya ng sinabi mo, nawasak na ang stone sculpture kanina. Paano natin ito makokontrol? Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Bigla niyang sinabi, hindi mo ba naisip na ang mga pulang linya sa loob ay katulad ng isang bagay? Tulad ng ano? Huwag kang makialam kung wala kang alam. Isa ka lang initial element realm cultivator, pero naglakas loob ka na punahin kami. Sagot ni Nieyong. Hindi niya gusto si Yang Kai. Napangisi ang bibig ni Yang Kai. Bagamat hindi masama ang kanyang ugali, hindi siya maaaring manatiling walang malasakit pagkatapos ng paulit-ulit na pag-alit. Napansin ni Lan Chuday ang banayad na kapaligiran sa pagitan ng dalawa at mabilis na pumagitna. Huwag kang manggulo. Yang Kai, ano sa tingin mo ang hitsura nito? Namilog ang mga mata ni Yang Kai. Hindi mo ba naisip na ang mga pulang linyang ito ay katulad ng mga meridians sa ating katawan? Kailangan ko pa bang sabihin yan? Nakita ko na, nakangusong sabi ni Nieyong. Tiningnan ni Lan Chuday si Yang Kai na may nagniningning na mga mata. Ibig mong sabihin, ang paraan ng pagpapatakbo ng mga pulang linyang ito ay dapat na isang uri ng pamamaraan ng pagsasanay sa martial arts. Sinabi ni Yang Kai nang may katiyakan. Anong biro? Magsasalita na sana si Nieyong nang biglang humakbang si Du Yishuang. Nanlamig ang kalmadong mukha nito habang malamig na saway sa kanya. Tumahimik ka, nagulat si Nieyong at tumingin kay Du Yishuang na may kaunting takot. Hindi niya inilagay si Yang Kai sa kanyang mga mata, ngunit ang lakas ni Du Yishuang ay mas mataas kaysa sa kanya ng 2 antas. Kung talagang nag-away sila, hindi naman siya ang magiging kalaban niya. Tumingin din sa kanya si Zuoan ng masama. Nakakainis ka, ito ang katotohanan. Ayaw niyang tulungan si Yang Kai na ilabas ang kanyang galit. Namula ang mukha ni Nieyong sa isang iglap. Hindi niya inaasahan na sa mga taong ito, 2 sila. 2 sa kanila ang handang tumulong kay Yang Kai, ngunit wala silang lakas ng loob na gawin iyon, kaya malamig lang silang huminga. Tiningnan niya si Yang Kai na may mga mata na puno ng puot. Hindi ito pinansin ni Lan Chuday at huminga ng malalim. Hinawakan niya ang maliit na figure ng bato sa kanyang kamay at sinabing, kung wala kang anumang pagtutol, gusto kong imbestigahan ang bagay na ito. Gusto kong imbestigahan ang bagay na ito. Kung totoo ang sinabi ni Yang Kai, kailangan nating gumawa ng iba pang mga plano. Natural na alam ng lahat ang ibig niyang sabihin at tumango bilang pagsang-ayon. Tumiti si Lan Chuday at sinabing, kung gayon, kailangan kong guluhin ang mga protector. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ibinuhos ang Yuan Chi sa maliit na figure ng bato sa kanyang kamay. Pagkaraan ng ilang sandali, nagulat si Lan Chuday. Tumingin siya kay Yang Kai at sinabing, tama ka, may martial technique na nakatago sa maliit na figurang bato na ito. Nagbago ang ekspresyon ng 4 na tao. Hindi ko ito maingat na inimbestigahan. Hindi ko alam kung anong martial technique ito, ngunit tiyak na hindi ito mababang antas ng martial technique. Ito ay hindi bababa sa earth level martial technique. Mayroong higit sa 30 pulang linya sa maliit na figure ng bato. Nangangahulugan ito na ang martial technique ay nangangailangan ng suporta ng higit sa 30 meridian. Sinabi ni Lan Chuday na ito ay isang earth level martial technique. Ito ay isang konserbatibong pagtatansya. Malamang na ito ay isang earth level martial technique. Sa pagkakataong ito, hindi lang naging mabilis ang paghinga ng 3 pang tao. Natuwa rin si Yang Kai. Eto na, pagkatapos ng labanan ng gabing iyon sa Nine Yin Mountain Valley, napagtanto ni Yang Kai ang isa sa kanyang mga pagkukulang. Kulang siya sa martial techniques. Wala siyang set ng offensive martial techniques. Ang lahat ng kanyang pag-atake ay umasa sa kanyang sariling Yang Liquid. Ito ang pinakamalaking pagkukulang niya. Ang hindi sumusukong will ay isang napakahusay na martial technique. Gayunpaman, hindi ito isang nakakasakit na martial technique. Ito ay isang auxiliary martial technique lamang. Kung siya ay nasa Nine Yin Valley noong pang iyon,
Kung mayroon siyang Earth-level martial technique, hindi magiging ganoon kahirap ang labanan. Gayunpaman, si Yang Kai ay walang maraming kontribusyon na puntos. Mababa rin ang kanyang katayuan sa sekta. Imposibleng makabili siya ng disenteng martial technique. Halimbawa, ang isang set ng Earth Tier low-grade martial skills ay mangangailangan ng hindi bababa sa 400 hanggang 500 contribution points upang ipagpalit dito. Bukod dito, walang maraming uri ng martial skills na magagamit. Pero ngayon, nagkaroon ng martial technique dito. Dahil may maliit na figure ng bato sa estatwa ng bato, natural na may posibilidad na 2, 3, o higit pa. Mayroong daan-daang mga rebeltong bato doon. Ang tukso ng Earth-level martial technique ay napakahusay para sa mga taong naroroon. Sa ilang sandali, lihim na natuwa si Lan Chuday na ginawa niya ang tamang pagpili. Kung hindi niya gagawin ang determinasyon na sirain ang 2 estatwa ng bato, imposibleng makuha ang maliit na figure ng bato. Naturally, walang paraan upang malaman ang yaman na nakatago sa rebeltong bato. Ano sa tingin niyo lahat? Tumingin si Lan Chuday sa nasasabik na mga tao at isang magandang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Kahit nagtatanong siya, alam na niya ang sagot. Gawin natin. Mas bulgar si Zuoan at isang salita lang ang sinabi. Dahil may martial technique na nakatago sa stone statue, natural na hindi natin ito mapapabayaan. Nagningning ang mga mata ni Yeyong. Pakiramdam niya ay sumasayaw siya sa tuwa. Ang lugar na ito ay karapat-dapat na tawaging Land of Inheritance. Ngayon pa lang tayo nakapasok at nakahanap na tayo ng ganoong kagandang bagay. Tumanggo din si Yang Kai at Du Yishuang. Well, dahil lahat ay sumasang-ayon, kami ay maglalagay ng ilang pagsisikap dito. Tumiti ng matamis si Lan Chuday. Iingatan ko itong maliit na figurang bato. Kapag meron na tayo, ipapamahagi natin ito. Huwag kang mag-alala, hindi ko iimbestigahan ng privado ang hidden martial technique. Senior Ate Lan, naniniwala ako sa'yo. Mabilis na ipinahayag ni Yeyong ang kanyang katapatan. Pagkatapos niyang magsalita ay lumingon siya sa iba. Si Senior Sister Lan ay isang tanyag na tao sa High Heaven Pavilion. Ang niya na ito ay magagarantiya na hindi siya magsisinungaling sa iyo. Sina Zuoan at Du Yishuang ay natural na walang anumang pagtutol. Higit pa, maliban sa pamamaraang ito, walang mas mahusay na paraan upang harapin ito. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang isang maliit na figure ng bato. Matapos magpasya na gumawa ng isang malaking trabaho dito, ang susunod na gagawin ay pag-usapan kung paano magpatuloy. Naranasan na ng lahat ang lakas ng rebeltong bato. Ang lakas ng pakikipaglaban ng ganitong uri ng bagay ay mas mataas kaysa sa sinumang naroroon. Ang mga pakinabang nito ay halata. Ito ay mabilis at malakas. Hindi sila dapat tinamaan nito. Lalong kitang-kita ang mga disadvantages nito. Hindi ito marunong mag-isip. Kung tatakbo sila sa paligid ng Halijing bato, ipapailing nila ito. Martial Peak, Kabanata 128. Spoils of the Battle. Batay sa dati nilang karanasan, mabilis silang nakaisip ng plano para kontrahin ang kahinaang ito. Ang isang tao ay hihikayat sa mga eskultura ng bato habang ang iba ay makakahanap ng pagkakataon na mag-iwan ng 1 o 2 eskultura ng bato. Pagkatapos, buong lakas nilang sasalakayin ang mga eskultura ng bato sa lalong madaling panahon. Isang bagong problema ang lumitaw. Sino ang mananagot sa pag-akit sa ahas palabas ng butas nito? Ito ay isang napakamakatotohanang problema dahil ang taong responsable sa pag-akit sa mga eskultura ng bato ay walang alinlangan na nagsasagawa ng malaking panganib. Sa daan-daang sculpture na bato na humahabol sa kanila, kung hindi sila mag-iingat, mawawalan sila ng buhay dito. Alam ng lahat na mahirap ang gawaing ito. Nagkatinginan sila nang walang sinasabi. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin si Yeyong kay Yang Kai at sinabi. Kung gusto mong salakayin ang mga eskultura ng bato, dapat mong iwanan ang mga mas malalakas. Kaya, hindi mahalaga kung ang taong nag-akit ng mga eskultura ng bato ay mahina. Basta pipili ka ng magandang ruta, kahit mabagal ang takbo mo, maiiwasan mo pa rin ang mga sculpture na bato. Nakita kong maganda ang takbo ni Junior Brother. Bakit hindi mo pa nagutan ang pagpigil sa kanila? Tumiti si Yang Kai sa kanya at sinabing. Okay, Yang Kai. Marahang hinailan ni Du Yishuang ang damit ni Yang Kai. Kanina lang, hinabol siya ng 2 stone sculpture. Matangkad pa rin sa kanyang isipan ang eksenang iyon. Ngayong nakita niya si Yang Kai na kusang loob na ginagawa ang gawaing ito, hindi niya maiwasang maramdaman na hindi ito katumbas ng halaga para sa kanya. Ayos lang. Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Nagtataka namang tumingin si Lan Chuday kay Yang Kai at seryosong nagtanong. Sigurado ka bang ligtas ka sa pagtugis ng mga eskulturang bato na iyon? Kung hindi ka sigurado, huwag kang makipagsapalaran. Maaari tayong humalili upang pigilan sila. Ang mga mapanganib na bagay ay hindi magagawa ng mag-isa. Hindi ako 100% sigurado, ngunit 80%. Ang sagot ni Yang Kai ay mas nakalaan. Bagamat delikado ang eksena kanina. Hindi iyon ang pinakamataas na bilis ni Yang Kai. Noong gabing iyon sa Ninean Mountain Valley, nakahanap si Yang Kai ng ilang paraan para magamit ang True Yang Yuan Chi sa kanyang katawan. Bagamat hindi ito isang tunay na martial skill, maaari nitong mapataas ang kanyang bilis. Kung ikukumpara sa pakikipaglaban sa mga sculpture na bato, mas pinili niyang pigilan ang mga ito.
Pagkatapos ng labanan ngayon, napagtanto niya na sa kanyang kasalukuyang lakas, napakahirap para sa kanya na harapin ang anumang mabisang pinsala sa rebeltong bato. Ang paggamit ng matigas na kalooban ay natural na magpapalaki ng kanyang lakas. Gayunpaman, ito ay isang trump card na hindi madaling maihayag. Dahil pinilit mo, pagkatapos ay subukan natin muli. Kung talagang hindi ito gagana, maaari nating baguhin ang tao. Ginawa ni Lan Chuday ang huling desisyon. Pagkatapos ng diskusyon, muling binabaybay ng 5 ang kanilang mga hakbang. Sa kalagitnaan ng paglalakbay, nakahanap si Lan Chuday ng magandang lugar upang labanan. Sinabi niya sa lahat na bigyang pansin ang lugar na ito. Yang Kai, salamat ngayon lang. Biglang nagpasalamat si Du Yishuang kay Yang Kai. Tinutukoy niya ang tulong ni Yang Kai sa kritikal na sandali. Wala yon, huwag kang mag-alala. Napangiti si Yang Kai. Pero kailangan ko pa ring magpasalamat sa'yo. Naglalakad patungo sa lugar kung saan tinipon ang mga sculpture na bato, tumangala ang lahat at nalaman na bumalik na nga ang mga sculpture na bato sa kanilang orihinal na posisyon. Tahimik na tumingin si Yang Kai sa lugar kung saan may mga bahid ng dugo at nakita ang 2 bangkay na nakahandusay doon. Hindi niya alam kung sinong mga alagad ng pangkat ang nagkamali sa pagpasok at hindi lumabas. Sayang naman. Handa ka na ba? Kinakabahang tanong ni Lan Chuday. Oo, tumanggo si Yang Kai. Sinabi ni Lan Chuday, kung hinabol ka nila, tumakbo ka rito. Pagkatapos, iiwan namin ni Niyayong ang huling sculpture ng bato. Ate Do, maghahanap kayo ni Zuoan ng pagkakataon para umatake. Kung may pagkakataon, umalis ka. Ang pangalawang iskulturang bato. Kung walang pagkakataon, huwag pilitin. Lahat ay dapat gawin upang matiyak ang ating tasan. Pagkaalis mo sa mga batong eskultura, agad na sumugod sa lugar kung saan sinabi ko lang at lumaban doon. Dagdag pa, Yang Kai, hindi ka dapat lumapit sa larangan ng digmaan. Pagkatapos mong maalis ang lahat ng ito ay makakabalik ka. Nagbigay ng ilang salita si Lan Chuday sa bawat isa sa kanila. Malinaw ang kanilang mga iniisip at simple ang kanilang mga gawain. Tumanggo ang lahat. Pagkatapos, lumipat tayo. Yang Kai, mag-ingat ka. Tiningnan ni Lan Chuday si Yang Kai nang may pampatabelo. Inihagis ni Yang Kai ang bag na naglalaman ng Yang Inflammation Stone sa lupa at humakbang patungo sa grupo ng mga sculpture na bato. Ang isang grupo ng mga tao ay tumingin sa kanya na kinakabahan. Sa ilalim ng tukso ng martial arts, nag-aalala ngayon si Niyayong kay Yang Kai. Kung nabigo at namatay si Yang Kai, ayon sa sinabi niya ngayon, ang susunod na mananagot sa pagpigil sa mga eskultura ng bato ay ang kanyang sarili. Ito ay dahil sa natitirang 4 na tao, ang kanyang lakas ang pinakamababa. Huwag kang masyadong inutil. Mahinang bulong ni Niyayong. Katulad ng dati, pumunta si Yang Kai sa harapan ng grupo ng mga sculpture na bato. Sa sandaling ito, ang mga eskultura ng bato ay nakatayo pa rin sa parehong lugar, ngunit alam ni Yang Kai na hindi pa siya nakapasok sa saklaw ng kanilang pagbabantay. Maingat siyang humakbang pasulong, halos iabot ang kamay para hawakan ang mga eskulturang bato. Natigil ang mga yapak ni Yang Kai nang makita niyang sapat na ang distansyang ito. Ang mga eskulturang bato na ito ay dahan-dahang nagsimulang gumalaw, at sa sunod-sunod na mga tunog ng pag-crack, nagsimula silang gumalaw ng mas mabilis at mas mabilis. Sa isang kisap mata, sila ay naging napakabilis. Nang walang kaunting pag-aalinlangan, tumalikod si Yang Kai at tumakbo. Nang mapadaan siya sa pwesto kung saan nakatambay ang ibang mga tao, binigyan niya sila ng senadoryas ng kamay at nawala. Boom boom boom. Sa loob ng mabatong punso, mahigit 100 estatwa ng bato ang humabol kay Yang Kai. Nang malapit nang lumipad ang grupo ng mga eskultura ng bato sa kanila, ang 4 na tao na nakahiga sa pananambang ay sumugod na palabas. Sina Lan Chuday at Niyayong ay nasa isang grupo, habang sina Zuoan at Du Yishuang ay nasa kabilang grupo. Nagsanagpuwersa sila upang ihinto ang huling 2 eskultura ng bato at umatras, na humantong sa kanila sa paunang natukoy na larangan ng digmaan. Sa puntong ito, ang plano ay maaaring ituring na nagtagumpay. Kahit sino sa kanila ay makakain ng isang batong eskultura. Ang tanging bagay na hindi sigurado ay kung si Yang Kai, na responsable sa pagpigil sa mga eskultura ng bato, ay makakatakas ng hindi nasaktan. Ang hindi nila alam ay si Yang Kai ang pinaka-relax. Kailangan lang niyang tumakbo sa paligid ng mga halijing bato at madaling maalis ang mga eskultura ng bato. Bagamat hindi niya naalis ang maraming eskultura ng bato ng sabay-sabay, makalipas ang ilang beses, nabawasan ang bilang ng mga eskulturang bato na humahabol sa kanya. Matapos ang oras na kinakailangan upang magsunog ng isang stick ng insenso, si Yang Kai ay naiwan na may 3 batong eskultura. Inilibot ni Yang Kai ang kanyang mga mata, hindi sinubukang alisin ang mga ito. Sa halip, binagalan niya ang kanyang lakad at inakay sila sa paunang natukoy na larangan ng digmaan. Pagkatapos ng mahabang panahon, dapat na matapos ang labanan doon. Tama ang hula ni Yang Kai. Tapos na talaga ang laban ni Lan Chuday at ng iba pa. Nagmumuni-muni at nagpapahinga silang 4. Naghihintay sila sa kanyang pagbabalik. Habang naghihintay sila ay biglang nanginag muli ang lupa, at ang dagandong mula sa dikalayuan ay mabilis na lumapit sa kanila. Mabilis na nagmulat ng mata ang 4. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Niyayong habang nagmumura. Ang walang kwentang basurang ito ang talagang humantong sa mga eskulturang bato na iyon dito. Dapat bang umatras muna tayo? Sa kanyang opinyon, hindi dapat maalis ni Yang Kai ang mga sculpture na bato.
Iyon ang dahilan kung bakit sila naakit dito. Saglit na nag-isip si Lan Chuday at umiling. Hindi dapat ganoong tao si Yang Kai. Sa pakikinig sa tunog, walang gaanong mga eskultura ng bato sa likod niya. Sa karamihan, 2 o 3 sila. 3. Ang mga mata ni Zuoan ay kumislap ng nagninangas na liwanag habang siya ay sumagot ng may katiyakan. Ang aking pandinig ay mas mahusay kaysa sa karaniwang tao. Sinasadya niya. Bahagyang ngumiti si Lan Chuday. Humanda ka sa pamumuno. Habang nagsasalita, lumitaw na ang figure ni Yang Kai. Mula sa malayo, gumawa siya ng ilang mga senadoryas ng kamay sa lahat at saka sumugod sa kanila na parang bagzo ng hangin. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang 3 eskulturang bato na humahabol sa kanya. Katulad ng dati, sina Lan Chuday at Nieyong ay nasa isang grupo, habang sina Zuoan at Du Yishuang ay nasa isang grupo. Pagkatapos nilang matapos ang kanilang labanan, bumalik si Yang Kai dala ang huling sculpture na bato. Ilang saglit lang ay pinunit ito ng 5. Magaling. Tumiti si Lan Chuday kay Yang Kai. Sa kanyang orihinal na plano, sa karamihan, maaari lamang silang mag-iwan ng 2 eskultura ng bato. Hindi niya inaasahan na napakahusay ni Yang Kai sa pagkontrol at pagbabalik ng 3 pa. Ito ay ganap na nasa saklaw ng kung ano ang maaari nilang lutasin. Tignan natin kung may spoils. Walang pakialam si Yang Kai. Mabilis nilang hinalungkat ang mga guho. Ang unang 2 eskulturang bato na nabasag ay hinanap na ng 4, ngunit wala silang nakita. Hindi maiiwasang madismaya sila. Sa pagkakataong ito, ang swerte nila. Kabilang sa huling 3 eskultura ng bato na ibinalik ni Yang Kai, nakakita si Du Yishuang ng isang maliit na taong bato. Ang maliit na taong bato na ito ay mukhang katulad ng nauna. Ang bilang ng mga pulang linya sa taong bato ay magkatulad, ngunit ang pamamahagi ng mga pulang linya ay ibang-iba. Dapat ibang klase ng martial skill. Ibinigay ito ni Du Yishuang kay Lan Chuday. Hindi na masama. Bahagyang tumango si Lan Chuday. Mukhang wala ang bagay na ito sa bawat sculpture ng bato. Sa unang pagkakataon na nabasag namin ang 2 sculpture na bato, isa lang ang nakuha namin. Sa pagkakataong ito, mayroong 5 mga eskultura ng bato. Walang pattern, kaya swerte lang ang maaasahan natin. Sabi ni Nieyong, mayroong halos 100 mga eskultura ng bato. Kung masisira natin ang lahat ng ito, sa tingin ko ay makakakuha tayo ng hindi bababa sa 20 maliliit na lalaki na bato. 20 maliliit na lalaki na bato, iyon ay 20 hanay ng mga kasanayan sa militar. Ang bawat naroroon ay maaaring makakuha ng 4 na set ng martial skills. Ang mga mata ng lahat ay nag-alab sa pagsinta. Bumawi muna tayo. Kapag gumaling tayo, babalik tayo. Puno ng pananabik ang mukha ni Lan Chuday. Ilang tao ang tumango, pagkatapos ay bawat isa sa kanila ay nakakita ng isang halijing bato at tumalon dito. Inilabas nila ang mga medicinal pill na dala nila at umupo para gumaling. Ang mga taong ito ay nasa chi transformation stage na, kaya natural, sila ay nagdadala ng ilang medicinal pill. Kung ikukumpara sa kanila, mas malabo si Yang Kai. Gayunpaman, hindi kailangan ni Yang Kai ng mga medicinal pill. Kumonsumo ng maraming enerhiya ang labanan ngayon, ngunit hindi ito problema para sa kanya. Sinisikap ni Nieyong na pasayahin si Lan Chuday. Kahit na siya ay nagmumuni-muni, gusto niyang umupo kasama niya. Sa pagkakataong ito, hindi siya pinakinggan ni Lan Chuday. Malamig niyang saway sa kanya at napailing. Lihim na napangiti si Yang Kai. Si Lan Chuday ay isang babaeng may tiwala sa sarili, lakas, at ambisyon. Hindi siya isang taong maaaring paamuin ng isang tulad ni Nieyong. Kung gusto niyang makuha si Lan Chuday, kailangan niyang maging mas kumpiyansa at makapangyarihan kaysa sa kanya. Siyempre, kailangan niyang magkaroon ng lakas at impluwensyang higit sa kanya. Saka lang siya may in-love sa kanya. Para maging prangka, mas makatotohanan ang babaeng ito. Bagamat palagi siyang mabait, nakikita ni Yang Kai ang nakatagong pagmamataas at paghanga sa sarili sa kanyang mga mata. Ang kanyang kagandahan ay tatangkilikin lamang ng mga makapangyarihang lalaki. Si Nieyong ay wala sa kanyang paningin. Ang 4 na tao ay nagpapagaling, at natural, si Yang Kai ay hindi exception. Pumunta siya sa lugar kung saan niya itinapon ang kanyang bag, na puno ng Yang Inflammation Stones, at pagkatapos ay nakakita ng isang liblib na lugar upang tumutok sa pagsipsip ng enerhiya ng Yang Inflammation Stones. Pagkatapos ng kalahating araw, ang bilang ng Yang Inflammation Stones sa kanyang bag ay nabawasan ng kalahati. Tinansya ni Yang Kai na halos gumaling na ang 4 na tao, kaya pumunta siya sa itinalagang larangan ng digmaan. Marshall Peak, Kabanata 129. Sariling plano. Naka-recover na silang 4 at naghihintay kay Yang Kai. Naiinip si Nieyong habang patuloy na bumubulong-bulong. Nang dumating si Yang Kai, huminga ng malalim si Lan Chuday. Labis na bamukol ang kanyang matambok na dibdib, at ang mga damit na nakapulupot sa kanyang katawan ay tila sisabog na. Ang kanyang magagandang mata ay tumingin sa paligid at nagtanong. Handa ka na ba? Matagal na tayong handa. Tuwang-tuwang sabi ni Nieyong. Kung ganoon ay gawin natin muli. Tumingon siya para tingnan si Yang Kai at nagtanong. Gusto mo bang pigilan ng iba ang mga rebeltong bato? Ito ay isang mapanganib na gawain kung tutuusin. Hindi, nasubukan ko na minsan. Naranasan ko na, umiling si Yang Kai. Talagang ayaw niyang makipag-away sa mga rebeltong bato na ito. Wala silang laman at dugo, at masakit ang kanyang mga kamay at paa. Ayos lang. This time, ikaw na ang bahala.
Bahagyang ngumiti si Lan Chuday. Sa tuwing ngumingiti siya sa kanya, palaging kakaiba ang nararamdaman ni Yang Kai. Parang binigyan siya nito ng ngiti bago isagawa ang isang mapanganib na gawain. Kung ito ay si Niyayong, siya ay lubos na na-encourage. Gayunpaman, kapag si Yang Kai, palagi niyang nararamdaman na hindi ito kawili-wili. Walang sabi-sabi, mabilis na sumugod si Yang Kai sa lugar kung saan tinipon ang mga estatwa ng bato. Sa pagkakataong ito, hinabol siya ng mga rebeltong bato. Gayunpaman, hindi ganoon kaganda ang swerte ni Lan Chuday. Nang naharang nila ang mga rebeltong bato, aksidente nilang naharang ang isa sa kanila. Nagdulot ito ng pagkataranta sa kanila at halos magdulot ng mga casualty. Sa wakas ay nagawang akitin ni Yang Kai pabalik ang dalawang estatwa ng bato. Pagkatapos nilang sirain, pareho silang naging mga durog na bato. Sa pagkakataong ito, wala sa mga chart ang kanyang swerte. Nakakuha siya ng dalawang maliliit na estatwa ng bato ng sabay-sabay. Dahil dito, ang bilang ng maliliit na estatwa ng bato ay tumaas sa 4. 5 tao lang ang maliit na team na ito. Hanggat may isa pang rebeltong bato, ang bawat tao ay makakakuha ng isa. Si Yang Kai ay puno ng mga inaasahan. Ang pinakakulang sa kanya ay ang martial skills. Siyempre, gusto muna niyang kumuha ng maliit na rebeltong bato. Pagkatapos, maaari niyang dagdagan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Sa sumunod na mga araw, nanatili silang 5 sa mabatong punso, patuloy na hinihikayat ang mga rebeltong bato upang patayin. Pagkatapos ng bawat laban, nagpapahinga sila ng kalahating araw, pagkatapos ay ulitin ang cycle. Hindi niya alam kung swerte ba ito o iba pa, ngunit mula nang makuha nila ang 4 na maliliit na lalaki sa bato noong araw na iyon, ang maliit na koponan ay nakabasag na ng 30 mga eskultura ng bato. Sa hindi inaasahan, wala silang nakuhang iba. Ibang-iba ito sa inaasahang resulta, na ikinadismaya ng lahat. Higit pa rito, sa paulit-ulit niyang pag-akit sa kanila, natuklasan ni Yang Kai na ang mga eskulturang bato na ito ay nagiging mas mahirap pakitunguhan. Hindi sa naging mas malakas sila, ngunit napakahirap na paghiwalayin sila. Minsan, nang si Lan Chuday at ang iba pa ay hamarang sa kanila mula sa likuran, naakit nila ang pagtugis ng higit sa 100 ng mga estatwa ng bato, na naging dahilan upang wala silang pagpipilian kundi tumakas. Sa oras na iyon, kailangan nilang tumakbo ng higit sa 2 oras bago nila tuluyang maalis ang lahat ng mga sculpture na bato. Ang operasyon ay naging mas mapanganib, ngunit ang ika-5 Little Stone Man ay hindi lumitaw. Pagkatapos ng isa pang mahirap na labanan, wala pa ring ani. Matapos magpahinga ng kalahating araw, nagsama-sama silang 5 para mag-usap. Bakit hindi na lang natin iwanan? Pakiramdam ko may mangyayaring masama kung itutuloy natin. Nag-aalalang sabi ni Niyayong. Sinabi ni Zuoan sa mahinang boses. May 4 na set lang ng martial skills, pero 5 tayo. Paano natin sila hahatiin? Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Walang sino man ang magkukusa na isuko ang kanilang bahagi sa mga benepisyo. Sa nakalipas na ilang araw, lahat ay nagsikap ng husto, umaasang makakuha ng Earth level martial skill. Muling naisip ni Niyayong si Yang Kai. Tumisi siya at sinabi. Sinabi noon ni Senior Sister Lan na hatiin natin ang mga rewards ayon sa kung gaano kalaki ang effort na gagawin natin. Ang lakas ni Junior Brother Yang ang pinakamababa, kaya kahit kaunti lang ang effort niya. Hindi natin kailangan ng martial skill, tama ba? Tiningnan siya ni Yang Kai nang may pag-iinis. Nagpatuloy si Niyayong. Siyempre, nag-effort si Junior Brother Yang, kaya hindi tama na wala siyang makuha. Paano kung tumbasan natin siya ng pilak? Sumimangot si Zuoan at nagpakita ng maalalahang ekspresyon. Halatang tinukso siya ng panukalang ito. Matigas na sinabi ni Duishuang. Hindi, paano natin masusuklian ng kaunting pilak ang Earth level martial skill? Tumisi pa rin si Yang Kai. Kahit na nakatingin siya kay Niyayong, nakatingin siya kay Lan Chuday mula sa gilid ng kanyang mga mata. Gusto niyang malaman kung ano ang sasabihin ng babaeng ito sa sitwasyong ito. Ang kanyang saloobin ang magpapasya sa susunod na hakbang ni Yang Kai. Si Lan Chuday ay nanatiling tahimik sa lahat ng oras na ito. Lumalim ang pagngisi ni Yang Kai. Ang kakaiba na katahimikan ay tumagal ng mahabang panahon bago sinabi ni Lan Chuday. Gawin natin ito sa ganitong paraan. Tingnan natin kung makukuha natin ang huling maliit na taong bato. Kung hindi natin kaya, hindi makukuha ng isa sa atin ang Earth level martial skill. Gayunpaman, ako, si Lan Chuday, ay nangangako na ang hindi makakakuha ng maliit na taong bato ay hindi magdurusa. Kapag bumalik tayo sa sekta, gagawa ako ng paraan para mabayaran ka. Ang kanyang mga salita ay tila nakadirekta sa kanilang 4, ngunit sa katunayan, alam ni Yang Kai na siya ang pangunahing nakikipag-usap sa kanya. Sa mga taong naruroon, ang lakas ni Yang Kai ang pinakamababa. Maaari siyang magbigay ng pinakamababang halaga ng tulong sa koponan. Kung gusto ni Lan Chuday na masaktan ng isang tao, pipiliin lang niyang masaktan si Yang Kai. Natatakot ako na ito na ang huling pagkakataon natin. Kailangan mong magsumikap. Tumayo si Lan Chuday at lumingon kay Yang Kai. Marahan siyang ngumiti. Junior Brother Yang, guguluhin na naman kita. Tiningnan siya ni Yang Kai ng malalim at tumango. Pagkatapos ay tumayo siya at naglakad patungo sa mga sculpture na bato. Alam ni Lan Chuday ang kanyang malamig na ugali. Ang kanyang magagandang mata ay kumikislap na may bakas ng paghingi ng tawad, ngunit mabilis itong nawala.
Ginawa ito ni Yang Kai ng maraming beses nitong mga nakaraang araw. Natural, pamilya siya rito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, mayroon siyang ibang plano. Gaya ng dati, dumating si Yang Kai sa harap ng mga sculpture na bato at hakbang-hakbang na lumapit sa kanila. Matapos makagalaw ang lahat, nagsimulang tumakbo pabalik si Yang Kai sa maayos na paraan habang pinagmamasdan ng mga galaw ng huling ilang mga sculpture na bato. Nang ang mga sculpture na bato sa likod ay nagsisiksikan, nasiyahan si Yang Kai at tumakbo palayo. Gaya ng nakagawian, sinugod niya ang pananambang ng apat pa. 12 ng mga sculpture na bato ang dumagundong sa kanya. Nakita ni Lan Chuday at ng iba pa ang pagkakataong harangin siya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang mga eskultura ng bato sa likod ay hinaranggan ng magkasama. Apat sila. Nagbago ang mukha ni Lan Chuday. Mabilis siyang sumigaw. Ni Yeyong, kunin mo silang dalawa. Bakit ako? Nataranta si ni Yeyong. Malamig na tumawa si Du Yishuang. Hindi ba palagi mong sinasabi na ang pagkontrol sa mga eskultura ng bato ay ang pinakamadaling gawin? Maaalis ni Yang Kai ang 12 ng mga eskultura ng bato. Hindi mo man lang makontrol ang dalawa sa kanila. Sinong nagsabing hindi ko kaya? Galit na galit si ni Yeyong. Agad siyang naglunsad ng sunod-sunod na pag-atake, na nahuli ang dalawang estatwa ng bato. Nang tuluyan na silang magambala, nagmamadali siyang tumakas sa malayo. 2 sculpture na lang ang natitira. Gayunpaman, mayroong 3 tao sa bukid. Hanggat gumugol sila ng ilang oras, madali nilang matatalo ang mga ito. Habang silang apat ay mahigpit na nakikipaglaban, pinangungunahan din ni Yang Kai ang ilang dosenang mga estatwa ng bato sa likuran niya habang sila ay sumugod sa mga guho. Hindi tulad ng dati, sa pagkakataong ito, sadyang kinokontrol ni Yang Kai ang distansya at hindi sila pinatay. Pagkatapos tumakbo ng halos 50 milya, tumalon si Yang Kai sa ibabaw ng isang halijing bato at tumingin pabalik sa mga eskulturang bato sa likod niya. Kalahati ng plano ay matagumpay. Gamaan ang loob ni Yang Kai. Gayunpaman, hindi niya alam kung tama ang kanyang hula. Ang dahilan kung bakit gusto ni Yang Kai na patigilan ni Lan Chuday ang 4 na sculpture na bato ay hindi dahil gusto niyang gumamit ng kutsilyo ng ibang tao para pumatay. Wala siyang ganoong bisyo ng isip. Sa kanilang kakayahan, tiyak na kakayanin nila ang 4 na eskultura ng bato. Ito ay lamang na ito ay tumagal ng maraming oras. Gusto ni Yang Kai na mag-aksaya sila ng mas maraming oras para hindi na matuklasan ang susunod niyang plano. Makuha man nila o hindi ang maliit na taong bato sa pagkakataong ito, hindi ilalagay ni Yang Kai ang kanyang pag-asa sa iba. Si Lan Chuday ay masyadong makatotohanan. Hindi niya inaasahan na magiging patas siya. Kung sa pagkakataong ito ay wala pa rin silang nakuha, sigurado si Yang Kai na hindi niya makukuha ang 4 na maliliit na lalaki na bato. Sa makatuwid, kung nais niya ang isang bagay na mabuti, maaari lamang siyang umasa sa kanyang sarili. Sa nakalipas na ilang araw, nag-iisip si Yang Kai ng isang problema. Bakit ang mga batong eskultura na ito ay tumakbo pabalik pagkatapos na maakit? Sa wakas, nakarating siya sa isang sagot. Malamang may binabantayan sila. Ang bagay na ito ay dapat na mas mahalaga kaysa sa martial skill ng maliit na taong bato. Ito ay hula lamang, ngunit sulit ang panganib. Gayon na ang lahat ng mga eskultura ng bato ay naakit dito, mayroon siyang layo na 50 milya na magagamit niya. Huminga ng malalim, ang tunay na Yang Yuan Chi ni Yang Kai ay baliw na umikot. 2 apoy ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang katawan ay parang palaso, mabilis na bumalik sa orihinal na landas. Sa pagkakataong ito, doble ang bilis niya kaysa dati. Ito rin ang paraan ng paggamit ng true Yang Yuan Chi na natuklasan ni Yang Kai. Ito ay hindi isang martial skill, ngunit isang kasanayan. Ang kalamangan ay na maaari nitong dagdagan ang bilis ng isang tao sa limitasyon. Ang disadvantage ay ang pagkonsumo nito ng maraming enerhiya. Ang tunay na Yang Yuan Chi sa kanyang mga meridian ay patuloy na bumubuhos sa talampakan ng kanyang mga paa. Para itong bahana na basag sa isang dam. Sa kalahati lang ng isang tasa ng tsaa, ang Yuan Chi sa kanyang mga meridian ay natuyo. Isang patak ng Yang liquid ang sumabog sa dantian, at ang mga tuyong meridian ay muling napuno. Matapos ubusin ang 4 na patak ng Yang liquid, sa wakas ay bumalik si Yang Kai sa lugar kung saan tinipon ang mga sculpture na bato. Ito ay isang patag na lugar, ngunit hindi maingat na sinisiyasat ni Yang Kai ang partikular na lupain. Sa tuwing inaakit niya ang mga eskultura ng bato, wala siyang oras para gawin iyon. Ngayong walang laman ang lugar na ito, tumingin si Yang Kai sa paligid at nagmamadaling hinanap ang lugar. Kung tama ang hula niya, dapat may something dito. Pagkatapos maghanap ng ilang sandali, talagang may nakita si Yang Kai. Sa gitna ng patag na lugar na ito, mayroong isang malaking hukay. Sa hukay ay nakatayo ang isang medyo kakaibang eskultura ng bato. Kung ito man ay sa sukat o hugis, ang eskulturang bato na ito ay higit na nangingibabaw kaysa sa iba pang mga eskultura ng bato. Ayan yun. Hindi nagatubili si Yang Kai na tumalon pababa, at pagkatapos ay tahimik na lumapit dito. Sa kanyang maraming karanasan, alam ni Yang Kai na kapag naabot niya sa loob ng isang talampakan ng mga eskulturang bato na ito, lilipat sila. Naghanda na si Yang Kai na tumakbo anumang oras. Ito ay hindi isang lugar upang labanan. Kung nanatili siya rito ng ilang sandali, babalik ang 12 ng mga sculpture na bato. Kung napapaligiran siya ng mga ito, tiyak na mamamatay siya.
Ngunit ang ikinagulat ni Yang Kai ay nang makarating siya sa loob ng isang talampakan ng sculpture na bato, hindi ito gumagalaw. Sa halip, si Yang Kai natatakas na sana ay nakaugat sa lugar. Ano ang nangyayari? Matapos itong subukan ng ilang beses, hindi pa rin gumagalaw ang iskulturang bato. Lumakas ang tapang ni Yang Kai. Hindi mahalaga kung bakit hindi ito gumalaw, ito ay isang magandang pagkakataon para sa pag-atake. Ang kanyang tunay na Yang Yuan-chi ay baliw na kumalat. Hindi nagatubili si Yang Kai, at sinuntok ng malakas ang sculpture na bato, na gustong gamitin ang pinakamabilis na bilis para masira ito. Martial Peak, Kabanata 130. Ang gintong bato na sanggol. Hindi ito gumagalaw, hindi katulad ng ibang mga eskulturang bato na aatake. Gayunpaman, batid ni Yang Kai na sa tuwing aatake siya sa eskulturang bato na ito, sisipsip nito ang isang bahagi ng true Yang Yuan-chi na inilalabas niya. Sa paglipas ng panahon, ang sculpture ng bato ay nagsimulang magbuga ng mahinang layer ng pulang ilaw, at ang katawan nito ay nagsimulang maglabas ng parehong Yang Yuan-chi bilang Yang Kai. Gotcha! Ang malaking kamay ng batong eskultura ay tila mabagal na gumalaw. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Kai, at bigla niyang naintindihan. Talagang sinisipsip nito ang Yuan-chi mula sa kanyang mga pag-atake, at ginagamit ito bilang pinagmumulan ng enerhiya upang igalaw ang katawan nito. Gayunpaman, ang halaga ng Yuan-chi na naabsorb nito ay masyadong maliit, at hindi sapat upang suportahan ang mga paggalaw nito. Matapos maunawaan ito, hindi huminto si Yang Kai, at sa halip ay umatake ng mas malupit. Tignan natin kung gagalaw ka muna, o kung unahin kita. Sa katigasan ng ulo sa kanyang puso, si Yang Kai ay patuloy na sumuntok ng malakas. Ang kanyang kamao ay nabasag ng husto. Ang tigas ng eskulturang bato na ito ay higit, mas malakas kaysa sa iba. Gotcha! Ang stone sculpture ay sumisipsip ng higit at higit pang Yuan-chi, at ang mga paggalaw nito ay naging mas marahas. Nakataas na ang isang malaking palad, at tumingin sa ibaba kay Yang Kai, parang sasampalin siya nito. Gayunpaman, ang bahagi ng dibdib ng sculpture na bato na inatake ni Yang Kai ay napinsala din ng husto, at puno ng mga bitek. Sa isang swoosh, ang palad ng batong eskultura ay tumama sa napakabilis na bilis. Sa kabutihang palad, handa si Yang Kai, at mabilis na umiwas. Nanginginig ang lupa, at may tatak ng palad sa lupa. Ang alikabok ay lumipad kung saan-saan, at ang mga damit at buhok ni Yang Kai ay sumayaw sa hangin. Boom boom boom. Sa sandaling ito, nagliyab ang mga kamao ni Yang Kai, na para bang may hawak siyang dalawang nagninangas na apoy sa kanyang mga kamay. Ang bilis man o lakas ng mga suntok niya, lahat sila ay nadagdagan ng husto. Crash! Kasabay ng mabangis na suntok, isang malaking butas ang tuluyang nasuntok sa dibdib ng eskultura ng bato, at nagkalat ang mga durog na bato sa buong lupa. Sa unang tingin, nakita ni Yang Kai ang isang maliit, kumikinang at translucent na taong bato sa loob. Dali-dali niyang nilabas iyon at inilagay sa kanyang dibdib. Pagkatapos, tumalon siya mula sa malalim na hukay bago dumating ang pangalawang pag-atake ng rebulto. Iniangat niya ang ulo niya at tumingin sa paligid. Sa di kalayuan, malapit nang bumalik ang 12-12 ng mga eskulturang bato na naakit kanina. Nagdilim ang mukha ni Yang Kai. Hindi siya naglakas loob na mag-alinlangan. Mabilis niyang pinabilis ang kanyang bilis at nagmamadaling umalis. Pagkatapos gumawa ng malaking bilog sa labas, bumalik si Yang Kai sa kinaroroonan nilang apat. Sa sandaling lumitaw siya, masayang sinabi ni Du Yishuang kay Yang Kai, sa wakas ay nakakuha kami ng isa pang maliit na lalaking bato. Ngayon, mayroon kaming 5 tao, isa para sa bawat isa sa amin. Kehe, mukhang ang swerte ko naman. Tumawa si Yang Kai at bahagyang sumulyap kay Lan Chuday. Nakangiting nakatingin din sa kanya ang huli. Nang makitang puno ng dugo ang mga kamao nito, hindi niya naiwas ang humakbang paarap at hawakan ang kamay nito. Nakasimangot na tanong niya, paano ka nasugatan ng ganito? Mukhang nag-aalala siya. May bakas pa nga ng pag-aalala sa pagitan ng mga kilay niya. Parang senior sister sa junior brother. Binawi ni Yang Kai ang kanyang kamay at mahinang sinabi. May ilang mga eskultura ng bato na masyadong malapit. Wala akong pagpipilian kundi igalaw ang aking mga kamay at paa sa kanila. Bakas ng pagtataka ang magandang mukha ni Lan Chuday. Agad siyang ngumiti ng malumanay at sinabi. Buti naman at ligtas ka. Hatiin muna natin ang mga taong bato. Lahat ay maaaring magtanim at magpataas ng kanilang lakas sa pakikipaglaban. Iminungkahi ni Zuoan. Sige. Tumanggo si Lan Chuday at saka inilabas ang 5 maliit na lalaking bato na nakolekta niya nitong mga nakaraang araw. Ang bilang ng mga pulang linya sa 5 small stone men ay karaniwang pareho. Kahit na ang antas ng martial skill na nangangailangan ng paggamit ng mga meridian ay mataas, ito ay hindi ganap. Mayroon ding ilang espesyal na martial skills na hindi mababa sa grado, ngunit nangangailangan lamang ng paggamit ng ilang meridian. Kaya naman, hindi alam ng 5 sa kanila kung alin sa mga martial skills na nakatago sa maliliit na lalaki ang mabuti o masama. Sa oras na ito, maaari lamang silang umasa sa swerte at swerte. Matapos ang napakaraming araw ng pagsusumikap, bagamat ibang-iba ang ani sa inaasahan nila, nag-aalab pa rin ang kanilang mga mata sa pagnanasa. Ang maliit na taong ito ay naglalaman ng isang Earth Grade martial skill. Sino ang mauna? Sabik na subukan ni Yeyong. Nais niyang pumili muna, ngunit natatakot siya na pumili siya ng masama. Nagdadalawang isip siya.
Iminumungkahi ko na mauna na si junior brother. Tutal, pinaghirapan niya nitong mga nakaraang araw para pigilan ang mga sculpture na bato. Tsaka ngayon lang siya nasugatan. Dapat siya ang unang pumili. Tumiti si Lan Chuday at tumingin kay Yang Kai. Siya ay bukas palad upang bigyan ng lahat ng isang maliit na lalaking bato. Bukod dito, kahit nauna silang pumili, hindi nila kinakailangang makuha ang pinakamahusay. Ang mga salitang ito ay mura, ngunit maaari nilang makuha ang mga puso ng mga tao. Hindi alam ni Yang Kai kung ano ang iniisip niya. Tumanggo siya at sinabing, "Senior sister, dahil sinabi mo iyan, magiging impolite para sa akin na tumanggi." Pagkatapos noon, bigla niyang hinablat ang isang maliit na lalaking bato. Pinili rin ni Lan Chuday at ng iba pa ang isang maliit na lalaking bato. Ngayong naipamahagi na ang mga gamit, humanap tayo ng lugar para maging pamilyar sa ating martial skill. Pagkatapos ng isang araw, dito na ulit tayo magtitipon. Bili ni Lan Chuday. Sa kakaibang lugar na ito, ang isa pang martial skill ay nangangahulugan ng isa pang battle power. Bagaman tumagal ng maraming oras upang linangin ang isang martial skill, katanggap-tanggap pa rin ito sa lahat kumpara sa isang araw na halaga ng oras na kailangan nilang ilagay. Tumanggo ang lahat at tumalikod na para umalis. Yang Kai, hayaan mo akong tulungan kang magbenda ng iyong mga sugat. Nakita ni Du Yishuang na ang mga kamay ni Yang Kai ay nababalot ng dugo at hindi niya kinaya. Kung ganoon ay guguluhin kita. Hindi tumanggi si Yang Kai. Narinig ni Lan Chuday na aalis na ang pangungusap na ito at hindi napigil ang tumigil. Kumunat ang magandang kilay niya, pero hindi siya tumigil. Ang kanyang figure ay kumislap at nawala. Nang si Yang Kai at Du Yishuang na lamang ang natira, binalutan ni Du Yishuang ang mga sugat ni Yang Kai at sinabi, "Sandali at tingnan kung anong martial skill ang mayroon ka. Kung hindi ito maganda, ipagpapalit ko ito sa iyo. Nakapag-practice na ako ng Earth level martial skill, kaya hindi ko talaga kailangan." Hindi na kailangan. Tumiti si Yang Kai. Dahil ito ay isang Earth level martial skill, walang masama tungkol dito. Gawin mo ang gusto mo. Hindi siya pinilit ni Du Yishuang. Tumayo siya at sinabi, "Pupunta ako at kikilalanan ko ang aking martial skill. Magkita na lang tayo bukas." Nakatitig sa kanyang likuran, dahan-dahang sinabi ni Yang Kai, "Kung may pagkakataon, umalis ka ng mag-isa." Hindi lumingon si Du Yishuang at sumagot, "Alam ko, ang maliit na pangkat na ito ay hindi maaasahan." Bagamat maaari silang pansamantalang magkaisa, ito ay dahil din sa hindi nila pamilyar sa lugar na ito. Si Lan Chuday ay walang mga kwalifikasyon para maging isang pinuno. Hindi niya mabalanse ang isang mangkok ng tubig. Siya ay nagmamalasakit lamang sa kanyang sariling mga pakinabang at pagkalugi. Ang gayong tao ay nagmamalasakit lamang sa kanyang sarili. Sa panahon ng panganib, hindi niya iisipin ang kaligtasan ng iba. Kung sinunod nila siya, maaga o huli, magkakaproblema sila. Matapos makumpirma na walang tao, umalis na rin si Yang Kai. Nakahanap siya ng isang liblib na lugar at inilabas ang dalawang lalaking maliit na bato. Sa pagtingin sa kanila, ang puso ni Yang Kai ay hindi maiwasang manginig. Isa sa mga maliit na lalaking bato ay mula sa Lan Chuday. Walang espesyal tungkol dito. Ito ay katulad ng small stone men. Gayunpaman, ang maliit na lalaking bato na nakuha niya mula sa mga eskultura ng bato ay ibang-iba. Ang maliit na bato na men's meridians ay hindi pula. Sa halip, sila ay ginto. Hindi lamang iyon, ngunit ang bilang ng mga gintong linya ay higit pa. Anong level ng martial skill ito? Ayon sa pagsusuri ni Lan Chuday, ang small stone men's martial skill ay hindi bababa sa earth level middle level martial skill. Malamang na ito ay earth level high level martial skill. Ngunit ang maliit na bato na men's martial skill ay halatang mas mataas. Maaaring ito ay isang heaven level martial skill. Sa pag-iisip nito, naging mas mabilis ang paghinga ni Yang Kai. Talagang sulit ang mapanganib na desisyong ito. Sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng dalawang martial skills na ito, sulit na ito. At ito ay simula lamang. Alin ang dapat niyang unang matutunan? Sa pagtingin sa dalawang maliit na lalaking bato sa kanyang kamay, si Yang Kai ay medyo nag-alinlangan. Ang maliit na bato na kasanayan sa martial ng lalaki ay walang alinlangan na mas mataas. Pagkatapos matutunan ito, mas makakatulong ito sa kanya. Gayunpaman, wala siyang maraming oras. Natatakot siya na ang isang araw na pagsisikap ay hindi sapat para matutunan ito. Matapos itong maingat na pag-isipan ng ilang sandali, ibinalik ni Yang Kai ang maliit na lalaking bato sa kanyang mga bisig at hinawakan sa kanyang palad ang maliit na lalaking bato na nakuha niya kay Lan Chuday. Sa sitwasyong ito, ang tamang pagpipilian ay ang matuto ng martial skill na maaaring magpapataas ng kanyang lakas sa pakikipaglaban sa lalong madaling panahon. Ang maliit na bato na men's martial skill ay tiyak na mas mababa. Gayunpaman, ang oras na kinakailangan upang gawin ito ay walang alinlangan na hindi masyadong mahaba. Ang kahirapan ay mas mababa din. Iniikot ang Yuan Chi, ibinuhos niya ito sa small stone men sa kanyang palad. Naramdaman niya ang pamamahagi at sirkulasyon ng mga pulang linya sa small stone men. Kasabay nito, inihambing niya ito sa mga meridian sa kanyang katawan. Wala pang isang oras, kabisado na ni Yang Kai ang paraan ng sirkulasyon ng Yuan Chi. Dahan-dahan niyang ininulat ang kanyang mga mata, tumingin siya sa ibaba. Ang mga pulang linya sa small stone men sa kanyang kamay ay nawala. Maging ang maliit na lalaking bato mismo ay naging pira-piraso.
Natapos na nito ang kanyang misyon. Dahan-dahang pinisil ni Yang Kai, at naging pinong pulbos ang Small Stone Man. Ang bagay na ito ay maaari lamang gamitin ng isang tao upang maunawaan ang misteryo ng martial skill. Matapos itong maubos, ito ay masisira. Ito ay dapat na nauugnay sa Yuan Chi na ibinuhos dito. Walang dapat maawa. Tumayo si Yang Kai at inalala ang naintindihan niya mula sa Small Stone Man. Ang Yuan Chi sa kanyang katawan ay nagsimulang umikot sa kanyang mga meridian. Iyon ang unang beses niyang gamitin ang martial skill na ito, kaya hindi maiiwasan na hindi matagumpay si Yang Kai. Gayunpaman, hindi siya pinanghinaan ng loob. Muli niyang isinaaktibo ang Yuan Chi at ipinalibot ito ayon sa paraan ng sirkulasyon ng mga pulang linya sa Small Stone Man. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang puso upang maramdaman ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Habang ang Yuan Chi sa kanyang katawan ay umiikot at dumadaloy sa mga partikular na meridian na iyon, naramdaman ni Yang Kai ang isang puwersa na unti-unting namumuo sa dulo ng kanyang kamao. Ang puwersang ito ay napakahina noong una. Gayunpaman, sa sirkulasyon ng Yuan Chi at sa suporta ng mga meridian, ang puwersang ito ay mabilis na lumago. Nagdulot ito sa mga tao ng pagnanasang umatake. Nilabanan ni Yang Kai ang pagnanasang umatake dahil ang Yuan Chi sa kanyang katawan ay hindi umikot sa lahat ng kinakailangang meridian. Pagkaraan ng ilang sandali, ang 36 na meridian sa kanyang katawan ay pinagsama-sama ng Yuan Chi. Kasabay ng isang resonance, ang Yuan Chi sa 36 na meridian ay lumundag at nagtipon sa dulo ng kanyang kamao, na naging sanhi ng lakas na hindi mahina upang maging mas malakas. Parang gusto nitong kumawala sa pagpigil ni Yang Kai at magmadaling lumabas. Ikinuyom ni Yang Kai ang kanyang kamao ng napakahigpit na nagsimula itong manginig ng bahagya. Hindi na niya ito napigilan at mabangis na sinuntok. Kasabay ng suntok na ito, ang lahat ng puwersa at si Yuan Chi na nagtagpo sa kanyang kamao ay sabay na pinakawalan. Sa espasyo kung saan nakatutok ang dulo ng kanyang kamao, ang Heaven and Earth energy ay agad na naging magulo. Maya-maya pa, na may dumadagandong na tunog, tila sisabog ang espasyo. Ang mga layer at layer ng nakikitang mga singsing ng apoy ay umindayog. Naningkit ang mga mata ni Yang Kai. Nagninangning ang kanyang mga mata. Ito ba ang kabagsikan ng martial skill? Ito ay talagang malakas.